Hey yo, what's up mga kalabs? Welcome back to another Kutob Luto Serye. For today's video, ito ang menu natin. We're gonna be cooking pinakbet for lunch. And ayan nga ang ating mga ingredients, ang ating mixed veggies pang pakbet, yung pork chop natin, ipa-fry natin yan pang partner sa ating pakbet, and ating mga aromatics, sibuyas, kamatis, bawang. And of course, ang ating pampasarap, bagoong. Hindi yan mawawala pag nagpapakbet ako. Pero may mga instances rin na hindi ako naglalagay, especially doon sa mga time na may ubo si mama kasi bawal yan sa may ubo, makati sa lalamunan. And eto na nga, mag-start na tayo mag-cooking. As usual, ang first step natin is gisahin ng mga aromatics. And if kilala nyo ako magluto, lahat yan sabay-sabay na. Walang nahuhuli, walang nauuna. Dahil dito sa Kutob Luto serye natin, walang maiiwanan, lahat sabay-sabay. So ayan, hindi ko na nga tinatanggal yung kamatis, yung buto ng kamatis pagka igigisa ko naman kasi iluluto ko naman. Pero pag kinakain namin siya ng raw, tinatanggal ko siya. And ayan nga, tinanggal ko yung mga buto sa pork chop na nilaga ko para may meat tayo na ihahalo or pang sahog natin dito sa ating pinakbet. Para magkaroon ng meaty flavor ang ating lulutuin. Gusto niyo yun? Meaty flavor? Ang arty mo, girl. So, ayan nga. Walang katapusang gisa-gisa as usual. Hanggang sa lumambot ang ating mga kamatis. And ayan na nga. Pag durug-durug na yung mga kamatis and sunog-sunog na yung niluluto. Hindi. Pagka alam nyo nang nag-incorporate na yung mga aromatics dun sa sahog nyo, pwedeng-pwede nyo na ilagay yung bagoong nyo. Ako, ganyan ako magluto ng pinakbet, guys. Nilalagay ko na agad yung bagoong sa pagigisa pa lang. Anyway, kanya-kanya tayo ng style. If may different style kayo, okay lang. Basta ito ang style ko. And eto yung natutunan ko. Tingnan nyo guys, sobrang ginigisa ko talaga yung mga bagay-bagay kasi naniniwala ako na pag sinangkutya mong maigi yung mga bagay-bagay, yung mga aromatics, yung mga sahog na nilalagay mo, yung mga flavorings, mas lumalabas yung lasa nila, yung natural nilang lasa and yung sarap nila. So ayan na nga, after natin maggisa-gisa, ilalagay na natin una yung matigas na gulay which is ang kalabasa. Pag nagluluto ako ng mga gulay, usually inuuna ko talaga yung matitigas kasi naniniwala ako na may mga corresponding time ang pagluluto sa mga gulay. Char! Gusto niyo corresponding time? Daming alam! And ayan na nga, after natin maggisa yung ating kalabasa, sinunod na agad natin yung ating mga talong. Kasi para sa akin, medyo matagal din yung maluto yung talong eh. And ang gusto natin sa mga gulay natin, hindi yung lutong-luto. Kasi ayaw din ni mama ng masyadong nadudurog na yung mga gulay. Gusto niya may mga crunch pa, yung medyo half-cook pa. And as you can see guys, halo ako ng halo dyan. Kasi feeling ko naman hindi madudurog yan. Kasi matitigas nga yung mga gulay na yan. And ginagawa ko yan para ma-incorporate talaga yung mga lasa na nilagay ko dyan. And sinunod na nga nating ilagay ang okra at ampalaya. Dahil para sa akin, medyo mabilis lang to sila maluto. And mga green sila. Bicolor kasi talaga yung pagluluto natin, guys. Naging bicolor na pala eh, no? And ayan, ang ganda na tingnan ng niluluto natin kasi ang dami ng kulay na nakalagay. And sinunod na nga natin yung sitaw and ang ating sigarilyas. Yan na yung last na ilalagay nating gulay dyan. And share ko lang guys, ngayon lang ako naglagay ng sigarilyas sa niluluto kong pakbet kasi usually wala yan. Eh yung nabili ko sa palengke this time, may kahalo niyan kaya no choice tayo. Sayang naman kung itatapon. And first time ko lang makakain niya sa talambuhay ko. And I can say, okay naman siya, lasang gulay. Then not bad naman kasi nung lumaki naman na ako, kumakain na ako gulay unlike ng mga bata-bata pa ako. And as you can see guys, ayan na nga, naglalagay na tayo ng pepper. Sinunod na agad natin pagkalagay natin ng ating oyster sauce. Then mixing. Walang katapusang paghahalo para mas manuot yung mga lasa sa mga gulay natin. And dahil nga kompleto na yung gulay na nailagay natin and may mga lasa na rin yan, it's time na para maglagay tayo ng konting sabaw. Yun yung isasabaw natin mamaya sa kanin natin pag kumain tayo. Kasi masarap din yung may sarsa-sarsa ng konti, di ba? Pang sabaw sa kanin, yung ipinapahid natin sa kanin. Yun yung dahilan bakit napapa-only rice tayo pag kumakain. And dahil nga naglagay na tayo ng tubig, it's time na para lagyan ng Knorr cubes ang ating niluluto dahil matutunaw na yan dyan. Yan na yung last na pampalasa na ilalagay natin sa niluluto natin. And after nyan, papalambutin na lang natin yung mga gulay natin dyan. And that's it guys. Simple as that. Gisa-gisa lang. Meron na agad tayong healthy dish.
healthy dish. Healthy dish na pakbet. Usually talaga pag nandito si mama sa bahay, hindi talaga pwedeng hindi ako magluluto ng mga gulay. Dahil gusto ko talaga sa bawat kain niya laging may gulay. And dahil nga tapos na tayo magluto ng pakbet, it's time na para iprito ang partner ng ating pakbet, which is ang pork chop. Minsan lang naman kami magpritong karne. So pagbigyan na natin for today's video. So ayan yung nilaga natin pork chop and yung inalisan natin ng mga buto kaya meron niyang hiwa sa taas. And that's it guys. Luto na agad ang ating mga pork chop. Nandun pa yung second batch natin. By 3 yung pagprito natin. And yun lang guys. Sinama ko lang kayo sa pagluluto ko for today's video. Yan lang talaga mostly ang makikita nyo sa akin sa mga binibideo ko. Luto, linis, yan. Yan kasi ang everyday na ginagawa ko dito sa bahay. Dahil tayo nga ay dakilang taong bahay for today's video. Thank you guys for watching. See you on my next one.